Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Eto na sa linya ng ating komunikasyon, si Attorney John Rex Laujanco, spokesperson at director po ng COMELEC. Magandang hapon, Attorney John Rex Laujanco. Magandang hapon po, Rex, at sa lahat mo ng taga-subaybay ng Target On Air sa DJNE. Good afternoon po. Salamat po, Attorney, sa pag-unlock po sa tawag po namin. Ipinagbabawal na po ba talaga yung substitution dun po sa mga kandidato para humasig itong maliwanagan yung ating mga televiewer, Attorney? Hindi naman po ipinagbabawal, bilang paglilinaw po. Sa ating pong batas kasi may tatlong pamamaraan po upang mapalitan o masubstitutan yung naunang nag-file ng Certificate of Candidacy. Una po sa pamamagitan ng pag-withdraw, pangalawa po yung namatay, ikatlo po yung ating mga nadi-disqualify. Sa 2025 elections po, ang filing ng COC po ay mula October 1 to 8. Pagdating po dun sa voluntaryong nagwi-withdraw at yung may papalit po sa kanya ang kasamang political party, papahintulutan na lamang po ito from October 1 to 8. Paglampas po ng October 8, kahit po mag-withdraw po sila ay hindi na po sila papahintulutan ng COMELEC na mapalitan pa. Ano po ang purpose nito? Una po kasi para po malaman na ng taong bayan, mawala na yung pang-aabuso sa practice. Tama na pa. Iba yung nagpapail ng COC and then ultimately magugulat po tayo, iba pala yung tatakbo. Pangalawa pong epekto nito ay maaga po maisa sa pinal ng COMELEC ang listahan ng ating mga kandidato nang sa gayon po ay mas maaga po tayo makapag-imprenta ng balota. Kung dati po January tayo nag-imprenta, ngayon po sa maaga pagsasapinal ng listahan, baka po December mag-imprenta na tayo ng balota. Yun naman pong mga namatay at kaya po ay na-disqualify, papahintulutan naman po ito ng COMELEC. Gaya po ng dati nating rule, simula na imprenta ng balota, pwede na po lamang ito napapalit ay dapat kaapelido po nila. Maaring kamag-anak, hindi kamag-anak, basta ang importante kaapelido, ikalawa, miyembro ng parehong political party. At kailangan pag nag-hain ng COC, di ba meron po sa likod po yung kung sino po yung pwedeng ilagay po niyang kapatid o kamag-anak o kahit wala po doon tapos bigla pong namatay, paano po? Opo, wala naman po doon ngayon. Ginagawa po natin yan sa barangay elections lamang po. Dahil po sa barangay elections, ang pinapahintulutan lang po ayon sa Korte Suprema ay yung pong asawa na papalit sa kanya. Dito po sa ating national local elections, basta po pamiyembro ng partido ay pwede po pumalit. Hindi na po kailangan ilagay pa sa COC. But again po, ang paalala namin, yung magwi-withdraw ng COC, mapapalitan ka lamang kung ikaw ay magwi-withdraw sa pagitan ng October 1 to 8 at ang iyong kapalit na maghahain ng COC ay makapag-file din po sa pagitan po ng October 1 to 8. Lumampas po kayo, October 9 onwards, mag-withdraw ka man, tatanggapin namin ang iyong withdrawal, pero hindi na po kayo papayagang mag-substitute pa. Director, gagamitin na po ba natin yung Miro system dito sa automated election? Tama po kayo at yung recent decision nga po, Rex, ng ating Supreme Court, bagamat sinabi pong kami nagkamali sa pagkaka-disqualify. Smartmatic, at tinatanggap po namin to, susundin namin to, pero kami po lubos na nagpapasalamat sa ating Supreme Court dahil malinaw din po, sinabi nila, una, hindi nila ninanalify ang ating public bidding, maayos po nagawa. Ikalawa, hindi po nila rin ninanalify ang pagkaka-award ng kontrata sa Miro. Pangatlo, nilinaw ng Korte Suprema na kung ngayon gagambalain ng COMELEC sa paghahanda, kung uutusan pa magkandak ng public bidding ay baka malagay sa balag ng alanganin po ang ating 2025 elections. Kaya po tuloy na po ang paggamit natin ng mga makina ng joint venture ng Miro system. May mga nagtatanong, particular po dun, makatapos na po itong midterm election, may mga malalaking barangay, ano yan, kasama rin po ba dito sa Miro system automated election? Yung barangay election? Hindi pa po, wala pa pong final na desisyon patungkol po sa barangay elections sa December 2025. Titignan po natin ito dahil po ang kontrata po ng COMELEC ngayon ay upa lamang para po sa May 2025 election. Siguro po na itatanong nyo bakit upa? Kasi po malaki po ang natitipid ng COMELEC sa pag-uupa at nakakasiguro po tayo una na bago yung makina, less ang chance ng pagpalya at ito po mas mataas. Ikalawa, mas mataas ang teknolohiya at laging bago. Pangatlo po kasi
hindi na tayo uupa pa ng warehouse, hindi na tayo kukuha ng tao na mag-maintain ng mga makina, hindi tayo mag-i-stockpile ng spare parts, at higit sa lahat po, hindi na po kami babayad ng insurance premium sa GSIS. So, malaki po ang natitipid ng COMELEC doon sa ating pag-uupa lamang, bukod po sa advantages ng bagong teknolohiya at bagong makina. Director, pahabol ko lang, may nagtatanong dito, meron po bang bayad sa pagkuha po ng Certificate of Party List Candidate? Yung pagkuha po ng Certificate of ano po ba yun? Yung pagpapile po ng sa party list candidate. Wala pong bayad po ang pagpapile po ng Certificate of Candidacy po sa mga kandidato, o kaya po yung magiging nominees ng mga duly accredited political parties. Ang tawag naman po dito ay Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination. Pareho pong walang bayad po yan. Antayin nyo po, at pag na-promulgate na po ang aming guidelines, libre pong ipinamimigay ang mga forms na yan sa lahat ng tanggapan ng COMELEC. Bukod pa po sa pwede nyo pong i-download sa website ang naturang form. At panghuli ng attorney at director, October 1 po ba tama ang paghain ng COC dun po sa mga lalahok sa midterm election? October 1 hanggang 8 lang po? Tama po, October 1 to 8 po para po sa mga posisyon po ng senador, dalawa po yan, posisyon po ng party list po, representatives, posisyon ng mga governor, vice governor, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, mga mayor, vice mayor at miyembro po ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Lungsod. At doon po sa BARM po, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kasama po nating ihahanal ang kanilang members of parliament na magmumula sa mga distrito, magmumula sa mga political parties, pati na rin po mga sektor at tribo. Ito po ay October 1 to 8. Kasama rin po ang pagpapile po ng Certificate of Nomination and Certificates of Acceptance of Nomination ng mga nominado sa mga iba't ibang party list groups na pinahintulutang sumali sa 2025 elections. Yung dalawang party list, halimbawa unang take na talong party list, pangatlo, hindi na po pwedeng mag-file po yun. Tama po kayo, dalawang paraan po para matanggal sa listahan. Una po, 2 beses na hindi sumali sa halalan. Ikalawa, 2 beses sumali ngunit 2 beses din pong hindi nakakuha ng winning seat sa Kongreso, sila po ay matatanggal o tinatawag natin madidelist ang kanilang registration. Pero pwede pa silang mag-apply ulit ng accreditation sa COMELEC? Tama po, ang magiging mangyari po dito ay mag-a-apply po sila ng panibago, registration pong muli sa COMELEC. Okay, salamat po, COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudiangco. Attorney, ingat po kayo. Maraming salamat po, isang karangalan po. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.